sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ang mga aksyon natin noon ay pwedeng mag-iwan ng mga bakas na hindi natin inaasahang hahabulin tayo hanggang sa kasalukuyan kahit na inakala nating tapos na ang lahat. Minsan, ang mga banta at sumpa na akalang walang bisa ay magiging bahagi ng paglalakbay natin sa buhay. At sa uli malalaman mo na lamang ang tanging paraan para makalaya ay harapin ang mga pagkakasala mula sa nakaraan. Dear Papa Dudut, maraming dekada na rin po ang lumipas noong mangyari ang experience kong ito sa isang lugar sa Guimaras. Hindi ko ito ikikwento para kaawaan ako. Gusto ko lamang mabawasan ang mga bigat ng kalooban ko dahil hanggang sa ngayon, pakiramdam ko ay parang tinalikuran na ako ng Diyos. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Shirley. 60 years old na ako ngayong buwan ng Hunyo at kasalukuyang nakatira dito sa Cubao. Nagsimula ang lahat ng ikukwento ko sa inyo noong dalaga pa ako. Sa lugar na kinalakihan ko sa isla ng Guimaras. Matindi ang kapangyarihan ng tsismis sa lugar namin. At inaamin ko namang isa ako sa mga pinakamalupit na tagahatid ng mga tsismis sa lugar namin noon, Papa Dudut. Kaya binansagan pa nga akong mosang. Noong araw dahil wala akong pakialam sa mga nararamdaman ng taong laman ng tsismisa namin ng iba kong kaibigan. Hindi kami takot sa mga taong involved sa usapan namin bukod kasi sa totoo naman ang mga pinag-uusapan namin tungkol sa kanila. Kakampi ko rin ang mga nagtatrabaho sa barangay namin lalo na ang tiyuhing kong kapitan. Bukod pa roon, doon din kasi ako nagtatrabaho. Naalala ko pa na may isang pamilya na bagong salta sa lugar namin noon. Silang palaging laman ng tsismisan dahil kakaiba ang nasisense ko sa mga bagong salta na tulad nila. Nagiinit talaga ang dugo ko dahil napaka-misteryoso na mahirap basahin ang mga kilos. Para sa amin kasi, yung mga ganon ay tiyak na nasa ilalim ang kulo. Mga hindi marunong makisama at sobrang tahimik at mga maiilap. Parang may mali sa kanila, parang may itinatago. Tapos, may isang araw noon na nakita ko naman si Linda. Isa din sa mga bagong salta sa lugar namin. Asawa siya ng second cousin ko na si Gardo. Kasalukuyan kaming nagwawalis ng mga kaibigan ko sa harapan ng mga bahay namin noon nang dumaan siya. Nagkatinginan pa nga kaming magkakaibigan. Kasi naman alam naming lahat matapos silang may kasal ng pinsan ko. Nagulat na lang talaga ako nang dalhin ni Linda ang buong pamilya niya dito sa lugar namin. Napag-alaman ko na galing pa ang mga ito sa Siquijor. Mabilis na kumalat ang ilang sabi-sabi na baka may lahing mangkukulam o kaya naman ay mambabarang ang mga ito. O baka nga aswang pa raw. Paano ba naman kasi sa tuwing nakikita ko siya at maging ang ibang taong nakakakita sa kanya?
Lagi itong lutang na parang wala sa sarili. Minsan nga iniisip ko na lamang na baka iyon na ang resulta kapag palaging gumagawa ng ritual o ng kababalaghan tuwing sasapit ang gabi. Katunayan ay lumalabas lang siya tuwing hapon na malapit ng mag-alas 6. Isang beses nga noon, alas 6 yon ng hapon. Pauwi na ako galing sa barangay nang mapadaan ako sa bahay ng pinsang kong si Gardo. Hindi ko naman sinasadyang mapatingin sa bahay nila sa totoo lang. Pero dahil parang may nag-uudyok sa isipan ko na kailangan kong malaman kung ano ang pinaggagawa ng pamilyang yon, sa loob ay mabilis akong kumilos. Baka kasi may ginawa na sila sa pinsan ko, malay ko ba. Ipinasya ko nang sumilip sandali. Ingat na ingat pa akong naglakad papalapit sa bahay nila. Pumwesto ako sa lugar kung saan hindi nila agad ako mapapansin. At sa pagkakataong yon ay doon ko nga nakitang nakaluhod si Linda. Kitang-kita ko na nag-uusal pa siya ng mga salitang hindi ko maintindihan. Hindi yon pabulong, pero hindi rin malakas. Tapos ay may mga hawak din siyang mga dahon-dahon. Napahinto lang ako saglit sa pagsilip dahil may naramdaman akong kumagat na langgam sa paa ko. At nang maibalik ko na ulit ang paningin ko kay Linda ay abala na ito sa pagsisindi ng napakaraming kandilang pula bago naglagay ng puting panyo sa ulo. Sa sandaling yun ay grabing kilabot ang naramdaman ko. Nang mapansin kong huminto siya sa ginagawa at pakiramdam ko ay lilingon-lingon siya sa kung nasaan ako nagtatago, ay doon ako mabilis na umalis at dalidaling maingat na naglakad palayo sa bahay nila. Dumiretso agad ako sa tindahan ng kumari kong si Celia. Eksakto na nandun siya at nakikinig ng radyo. Mabuti na lang at hindi ko naman naabutang tulog. Madalas kasing ganun siya kahit nabukas pa ang tindahan niya. Napakatamad minsan eh. Nang makita niya ako ay tinanong agad niya ako kung may bagong balita bang nangyari sa lugar namin kasi halata na daw sa mukha ko na may ichichismis ako. Agad naman akong lumapit ng sobra dahil para di kami marinig ng kahit sino sa sasabihin ko tungkol sa nasaksihan ko ng araw na yon sa bahay ng pinsan ko. At gaya ng inaasahan ko, Papa Dudut, ay naging mabilis ang pagkalat ng tungkol sa nasaksihan kong ikinuwento ko kay Celia. Doon ko lang din nalaman na dinagdagan na pala ng kwento niya o ng kung sinong napagkwentuhan niya ang mga sinabi ko sa kanya ng araw na yon. Doon na nga nagsimula na kumalat lalo na may lahing mangkukulam ang pamilya ni Linda. Kaya sa takot din ng ibang nakakaalam lalo na noong panahon na yon malakas na pinatotohanan na may mga aswang na gumagala din noon. Kaya naman karamihan ng mga tao sa lugar namin ay naaalarma. Ang iba nga ay nagawa ng manmanan at bantayan ang bawat kilos ni Linda at ng pamilya nito. Sa nangyayaring yon noon na kinakaharap ng pamilya nila, syempre tuwang-tuwa naman ako. Matagal ko na rin kasi talagang hindi gusto ang pamilya nila dahil mga mapaggatas sa pinsan ko ang mga ito. Pinsan kong si Gardo ang bumubuhay sa kanilang lahat kaya nakalimutan na nitong bigyan man lang ng panggastos ang tiyahing ko na nanay mismo ni Gardo. Hindi kasi makasundo ni Linda ang tiyahing ko dahil simula nang maikasal na, ang mga ito ay hindi na tumulong pa si Gardo sa nanay niyang nag-iisa na lang sa buhay. Bagkus ay ang pamilya ni Linda ang binubuhay nito. Isa pa ay inis din ako kay Linda. Siya kasi ang dahilan kung bakit nagpakamatay ang kaibigan kong si Nene. Dahil sa selos kaya nabaliw ito ng tuluyan. Paano ba naman ay napakalandi kasi talaga noon ni Linda? Inagaw niya ang pinsang kong si Gardo sa kaibigan ko. May chismis pa nga noon na nakikipagkita pa ito sa kasintahan ng isang kapitbahay namin tuwing gabi. May nagpatunay pa nga noon
na madalas silang makita na nag-uusap sa gilid ng bahay, doon sa masukal na parte. Noong panahon na yon ay 2 buwan na silang mag-asawa ni Gardo. May asawa na nga, ganoon pa rin ang ginagawa niya at sobrang nakakahiya sa angka namin ang mga pinaggagawa ni Linda noon. Papadudot dahil sa kumalat na chismis, naswang si Linda at ang pamilya niya ay sobrang napahiya daw si Linda. Pati ang pinsan kong si Gardo noong panahon na yon ay galit na galit sa mga naririnig niyang usap-usapan. Nanatili lang akong tahimik noon at nagpanggap na walang alam kung sino ang nagpakalat ng chismis na yon. At dahil sa naging mainit ang mga mata ng tao sa kanila ay halos hindi na sila makalabas ng bahay. Napansin ko nga rin na minsan na lang din sila kung lumabas. Pero gaya ng dati tuwing hapon pa rin at yon ay kapag nagdidilig sila ng mga halaman nila sa bakuran. Dahil natutuwa ako sa mga nangyayari noon kina Linda, Papadudot. Nagawa kong magdiwang. Niyaya ko ang mga kaibigan ko para kumain sa bahay. Nagluto ako noon ng pansit. Pakaramdam ko nung sandaling yon ay nakaganti na rin ako kahit papaano para sa kaibigan kong si Nene. Katunayan ay hindi ako nakaramdam ng kahit na kaunting pagsisisi. Ginawa ko lang naman ang sa tingin ko po ay tama. Totoo naman kasi ang mga kumakalat patungkol sa kanila. Sa itsura pa nga lang ng nanay ni Linda ay mukhang nakakatakot na. Kaya mas mabuting mapalaya sila sa lugar namin sa lalong madaling panahon. Iyon ang nasa isipan ko noon. At ilang araw nga lang ang lumipas simula nang mag-celebrate kami, Papadudot, ay dinagsan ng tao ang bakura nila. Gumawa ng agarang aksyon ng tiyuhing kong kapitan dahil nagpetisyon ng mga ito na palayasin sa lugar namin ang pamilya ni Linda. Ang dahilan ng ilan ay ayaw daw nilang makapangbiktima o makapanakit ang pamilya ni Linda. Tapos ang ilang mga asawa din ng kalalakihan sa amin noon ay nirereklamo si Linda. Inaakusahan, nakabit o iskabetche. Pero kahit marami ng reklamo sa kanila ay nagmatigas silang hindi daw sila aalis sa lugar. Dahil wala naman silang ginagawang mali at lahat daw ay haka-haka lamang. Hindi umubra sa kanila ang mga reklamong natanggap mula sa iba't ibang mga tao, Papadudot. At yung pinsan ko namang si Gardo ay todo tanggol din sa asawa. Hanggang isang gabi, habang naglalakad ako pauwi galing sa bahay ng isa sa kumari ko, biglang may humarang sa akin na nakasuot ng mahabang puting damit at may panyo pa sa ulo. Dahil sa pagkabigla ay agad akong napahinto. Alanganing napaatras habang pinagmamasdang mabuti kung sino ang nasa harapan ko. At doon ko lang nakumpirmang si Linda pala yon. Kasalukuyan itong nakatitig lang sa akin ng masama. Maya-maya ay bigla na lamang akong dinuro. Sabi niya kung hindi raw ako titigil sa pagpapakalat ng chismis tungkol sa kanya at sa buong pamilya niya, titiyakin daw niyang magsisisi ako balang araw. Dahil sa pagbabantang yun ni Linda, may ilang mga tao akong sinumbungan noon para maiganti ako. Sila din ay may galit naman sa pinsan kong si Gardo at alam ko noon nakaalitan nila ito tungkol sa lupang sakahan. Hanggang isang araw ay nabalitaan ko na lamang na pinasok si Linda sa bahay nila at pinagbubugbog. Ang nanay niya napuruhan yata sa ulo dahil nabagok daw noong magtangkang tumalon sa bintana para makatakas. Nagkamali daw ng bagsak. Noong pumutok na ang gulo ay natakot talaga ako na madawit. Di ko naman kasi akalain na gano'n ang gagawin ng mga pinagsumbungan ko. Sabi nila ay tatakutin lamang nila. Papadudot, pagkalipas ng isang araw ay nabalitaan ko na lamang na namatay na raw ang nanay ni Linda. Napuruhan daw ng husto sa ulo. At bago pa ito maiburol ay nadakip na ng pulisya ang mga taong kasangkot sa pambubugbog. Nung araw ng pagdakip sa mga yon
Ayun din ang araw kung kailan dumating ang nobyo kong si Armando para bisitahin ako. Taga Maynila siya pero makalipas ang 4 na buwan, pumupunta siya sa amin para dumalaw. 3 araw din siyang nanatili noon sa lugar namin bago muling bumalik sa Maynila. At sa pagkakataong yon ay kasama na ako, Papa Dudut. Nangayain niya akong sumama sa kanya, hindi na ako nag-isip pa. Agad akong pumayag para na rin makalayo muna sa mga usapan at baka mapagbintangan pa ako ng kung ano-ano. Nang makarating na ako sa Maynila noon, minsan ko na lang nakakausap ang mga kaibigan ko na taga sa amin. Sa kanila lamang ako nakikibalita paminsan-minsan sa mga nangyayari doon. Natatandaan ko pa nga na kwento sa akin ni Celia pagkatapos daw ng libing ng nanay ni Linda ay hindi na naging maayos ang relasyon ni Gardo at Linda. Lagi na daw nag-aaway yung dalawa. Minsan daw ay naririnig niya na tungkol sa pera ang madalas na pag-awayan ng mga ito. Minsan naman dahil hindi na makasundo ni Gardo ang ibang pamilya ni Linda at nadinig din daw ni Otay na sabi ng pamilya ni Linda na galit pa rin daw ang mga ito kay Gardo dahil hindi raw nito nagawang ipagtanggol ng husto ang kanilang pamilya noong nangyari ang pangyayaring yon sa nanay ni Linda. Hanggang sa umabot na daw sa puntong pinapalayas na raw ni Gardo ang buong pamilya ni Linda sa bahay. Sabi daw ng pinsan ko ay hindi na daw niya kayang lahat ng sama ng loob at gulo na dala ng buong pamilya ni Linda, na lalong ikinalala ng sagutan ng dalawa. Dagdag pa ni Celia sa chismis niya sa akin ay dinig na dinig daw nilang lahat ang malakas na sigaw ni Linda nang gabing yon matapos mag-away ang mga ito. Paulit-ulit daw itong sumisigaw na mga salitang hindi makakalimutan ng sino mang nakakarinig. Sinusumpa ko kayong lahat. Sinusumpa ko ang lahat ng may kagagawan sa pagkamatay ng nanay ko. Dadanas kayo ng pagkamala sa buong buhay ninyo hanggat hindi ko kayo napapatawad. At kinabukasan din daw ng gabing yon ay nakita na lang daw ng mga kapatid si Linda na nakabigti sa puno ng mangga sa bakuran na malapit sa bahay namin, Papa Dudut. Wala na daw itong buhay noong makita dahil labas na ang dila nito. Sabi ni Celia, yung nangyaring yon daw kay Linda ay matagal na naging laman ng usap-usapan sa buong lugar namin, Papa Dudut. Yun na rin ang huling pakikibalita ko noon sa lugar namin dahil nag-focus na rin ako sa buhay ko noon. Sa trabaho ko at sa pamilyang sinimulang ko nang buuin kasama ang nakilala kong bumuo sa puso ko matapos akong lokohin ni Armando. Pamilyado pala siyang tao at ginawa lang akong kabit. Nang malaman ko yon ay huli na nasugod na ako ng asawa niya at sinaktan. At sa uli hindi ako ang pinili. Akala ko nga noon ay sobrang malas ko na dahil sa mga nangyari. Mabuti na lang at dumating sa buhay ko si Danilo ang naging asawa ko. At sa paglipas nga ng panahon, Papa Dudut, masasabi kong marami nang nagbago sa akin. Itinigil ko na rin ang pakikialam sa may buhay ng may buhay. Hindi ko na ginagawa pa ang dating gawain ko noong nasa Guimaras pa ako. Nag-focus ako sa mga positibong bagay. Nagtrabaho ako ng nagtrabaho katuwang ang asawa ko habang lumalaki ang mga anak namin. Isang pulis ang napangasawa ko noon, Papa Dudut. Madalas siyang naka-duty noon pero hindi naman siya nagkukulang sa akin bilang asawa at bilang tatay naman sa 4 naming anak. Sa pagtutulungan naming dalawa ay nagkaroon kami ng maayos na negosyo at nakapagpundar ng ilang mga ari-arian. Napalaki namin ang mga anak namin na kompleto sa lahat ng pangangailangan hanggang sa makapagtapos silang pare-pareho ng kolehiyo. Nagkaroon sila ng magandang trabaho at ang negosyo naming mag-asawa ay mas lumago pa. Katunayan, Papa Dudut, simula nang makilala at mapangasawa ko si Danilo, natuto akong magbalik loob sa Diyos.
Linggo-linggo kaming magkakapamilya na nagsisimba. Hindi rin kami nakakalimot na magpaabot ng donasyon sa simbahan noon. At simula din nang magbalik loob ako sa Diyos. Inihingi ko ng tawad ang lahat ng kamalian ko na nagawa ko sa nakaraan ko noong bata-bata pa ako. Lalo na sa nangyari sa nanay ni Linda. Masasabi kong payapa at sobrang swerte na ng buhay ko noon, Papa Dudut. Tipong wala na akong mahihiling pa kundi sana'y panghabang buhay na ganon at kaligayahan. Pero Papa Dudut, hindi ko inaasahan ang mga sumunod na pangyayari na nakapagpabago bigla ng buhay kong maayos na at kontento. Nakala ko ay magtutuloy-tuloy kung gaano kalaking biyaya ang dumating sa buhay ko noon. Ganon din ang katumbas na dagok sa buong pamilya ko kalaunan. Nagsimula yon nang may nangyaring hindi maganda sa asawa ko. Gabi yon noon, 5 araw na lamang bago magpasko. Tumawag sa akin si Danilo para magpaalam na baka malate siya ng uwi dahil birthday daw ng hepe nila at imbitado siya. Dagdag pa nga niyang paalam na natatandaan ko ay parang isasabay na lang din ang despedida daw niya sa celebration na yon dahil naaprubahan na raw ang pagretiro niya. Habang kausap ko siya noon sa cellphone ay dinig na dinig ko pa ang ilang tawanan ng mga tao sa background. Agad din niyang sinabi na huwag daw akong mag-alala dahil bukod sa asawa ng hepe nila ay wala daw babae sa kung nasaan man sila. Ganon ang ugali niya, Papa Dudut. Pangunahan na agad ako ng sagot at lalambingin bago pa ako mag-usisa. Matapos niyang mag-I love you noon sa akin ay agad na siyang nagpaalam na babalik na sa inuman bago niya tapusin ang tawag. Pagkalipas ng higit 1 oras, simula nung huling tawag ng asawa ko sa akin, nung kumuha ako ng may inom sa ref, may naaanigan akong taong nakatayo sa may labas ng gate namin. Mag-isa lamang ako sa bahay noong panahong yon dahil yung mga anak namin may kanya-kanyang lakad at ang isa ay nasa trabaho pa. Kaya mas naging maingat ako noong oras na yon, lalo na't nauuso noong panahon na yon ang mga akyat bahay. Sinubukan kong sumilip muna sa may bintana para maaninag kung sino yon. At doon ko nakita si Danilo. Si Danilo pala yon. Nginitian pa nga ako at kinawayan, gaya ng madalas niyang gawin para magsabi na nakauwi na siya at para pagbuksan ko na ng pinto. Pero nang makalabas na ako ng bahay at kasalukuyang papalapit na sa gate ay hindi ko na nakita doon sa harapan ng asawa ko. Unang naisip ko ay baka nagtago lang kaya tinawag ko siya at sinabing tama na dahil antok na rin ako. Ilang ulit ko ring sinabing lumabas na siya pero hindi pa rin siya nagpapakita kaya tuluyang ko nang binuksan ang gate. Hinanap ko siya sa labas pero wala talaga. Hanggang sa mapagtanto kong wala pa rin pala yung sasakyan naming dala-dala niya. Wala pa sa garahe. Hindi ko maipaliwanag yung mararamdaman ko noong sandaling yon habang pabalik na ako sa loob ng bahay, Papa Dudut. Bigla kasi akong kinabahan. Pero inisip ko na lamang na baka sa antok ko ay namamalikmata lang ako kaya kung ano-ano na ang pumapasok sa isipan ko na hindi naman totoo. Nang makarating ako sa kusina, eksaktong pagkahawak ko sa cellphone na nakalapag sa mesa ay tumunog yon. Nakita kong tumatawag na si Danilo. Pagkasagot ko ay saglit akong natigilan dahil ibang boses ang narinig ko. Hindi ang asawa ko kundi ibang tao. Nang tanungin ko kung bakit hawak nito ang cellphone ni Danilo at nasaan ang asawa ko ay agad itong nagpakilala na Glenn. Kasamahan daw ni Danilo. Kasunod noon ay sinabi niyang nasa hospital daw sila. Isinugod daw nila ang asawa ko dahil nabaril. Nung una akala ko ay mali lang ako nang narinig, Papa Dudut, pero nang ulitin ang kausap ko yung binalita sa akin, para akong natulala na hindi makagalaw sa sobrang pagkabigla. Nang matapos naming mag-usap at masabi nito lahat ng detalye sa akin,
Agad akong kumilos noon papunta sa ospital. At habang nasa biyahe, tinawagan ko na rin ang mga anak ko at tinext para ipaalam ang nangyari sa papa nila. At nang marating ko yung hospital ay sinalubong ako ng ilang pulis na kasama niya noong mangyari ang insidenteng yon. At doon din ay hindi ko na naabutan pang buhay ang asawa ko, Papa Dudut. Dead on arrival ang sabi ng doktor na nakaharap ko. Pagkapasok ko sa emergency room, halos matumba ako sa halo-halong emosyon ko ng sandaling yon, Papa Dudut. Parang pinagsakluban ako ng langit at lupa. Iyak lang ako ng iyak noon habang yakap-yakap ang asawa kong wala ng buhay habang duguan. Isang linggong nakaburo lang asawa ko noon at isang linggo din akong walang maayos na kain. Puro tubig at gatas lang ang naiinom ko. Sapilitan pa dahil sa kawalan ko ng ganang kumilos pa. Gusto ko lang noon na nasa tabi lang ng kabaong ng mister ko. Habang ang anak ko namang babae ang umaalalay sa akin. Yung 3 anak kong lalaki naman ang nagtulong-tulong sa pag-aasikaso sa mga bisita at nakikiburol. Namatay si Danilo dahil sa selos ng isang kasamahan nila. Hindi ko na idedetalye pa ang lahat. Pero yon ang ikinamatay niya na hindi ko talaga matanggap. Dahil lang sa pesteng pagsiselos na wala namang basihan, ay bigla ako nawala ng mabuti at mapagmahal na asawa at nawala ng ama ang mga anak ko. Higit 1 taon din, Papa Dudut, bago ko natanggap na wala na talaga sa buhay namin si Danilo. Sa tulong ng mga anak ko ay unti-unti kong tinanggap yon at nagpatuloy sa buhay kahit na araw-araw nangungulila pa rin ako sa kanya. Dahil para akong napilayan sa buhay nang mawala siya. At hindi ko lubos maisip na ang pagkawala ng asawa ko ang simula na pala ng kamalasan ko, Papa Dudut. Dahil nasundan pa yon ng iba't ibang malalang pagsubok. Naalala kong dinala ako ng mga anak ko sa Tagaytay noon para makapag-relax man lang daw ako. Habang kumakain kami noon sa isang restaurant, ay nakatanggap ako ng tawag mula sa taong nagbabantay sa butik namin. Ingay ng paligid ang mga narinig ko noon at ilang mga sigawan habang sinasabi sa akin ng tauhan ko na nasusunog daw yung buong building kung saan nandun ang butik ko. Hindi na ako nakapagsalita pa dahil sa pagkabigla. Bago ko lang nagawa na kumustahin ang iba ko pang tauhan na nagtatrabaho sa butik nang matapos akong tanungin ng anak ko kung ayos lang ba ako at ano ang nangyari. Dahil sa pangyayaring yon ay malaki ang naging epekto noon sa income ko, Papa Dudut. Nagkataon din kasi noong panahon na yon na nalugi din ang ilang kainan na ipinatayo namin ng asawa ko sa Pampanga at Bulacan. Dahil sa sunod-sunod na pangyayaring yon ay halos malugmok ako. At hindi rin pinalampas ng kamalasang dumating sa buhay ko ang mga anak ko. Sabay na nawala ng trabaho ang panganay at pangatlo kong anak. Tapos yung pangalawa kong anak naman, hindi man nagsasabi sa akin pero alam kong pagod na sa pagsusumika para lang matulungan kaming lahat. Dahil sa pangyayaring yon ay napariwara din ang bunso ko, ang nag-iisa kong anak na babae. Umagang umaga kung umuwi at lasing pa. Palagi na rin kaming nag-aaway dahil madalas kong napagsasabihan. Hindi ko alam kung anong dahilan bakit nag-resign siya sa trabaho niya. Ayaw naman niyang sabihin sa akin kapag kinakausap ko ng maayos. Araw-araw, Papa Dudut, para na akong mababaliw sa mga nangyayari sa buhay namin ng mga anak ko. Hanggang sa isang gabi may pangyayaring namamalikmata naman ako kasi nakita ko ang bunso kong anak na si Liza na nakatayo patalikod sa may bintana ng sala. Pero noong palapit na ako para sana tanungin kung bakit nasa labas pa siya ay bigla naman akong tinawag ng anak kong pangalawa para tanungin kung may ulam pa kasi nagugutom daw siya. Nang matapos ko siyang sabihan na may nakatabi sa ref at iinitin na lamang niya, nung lumingon na ulit ako sa may bintana ay wala na doon si Liza. Tinanong ko pa nga ng sandaling yon si Christian kung nakauwi na ba ang kapatid niyang si Liza. Ang sabi naman nito, Papa Dudut, ay parang kanina pa raw nakauwi ng tanghali.
baka natutulog pa rin daw. Nagtanong din kung gigisingin daw ba niya ito pero sinagot ko na lamang na ako na. Nang makarating ako sa kwarto ni Lisa at makitang nakalak yun, ay doon na ako nagtaka. Hindi kasi normal sa akin yon, lalo na at hindi naman sila naglalak ng pintuan nang hindi pa rin nagpapaalam sa akin na matutulog na kahit pa may tampo sila sa akin o wala sa mood. Bigla rin akong kinabahan habang nagmamadali akong pumunta sa kwarto ko para kunin yung spare key. At nang mabuksan ko na nga ang kwarto ay doon na ako napasigaw, Papa Dudut. Pagkakita ko kay Lisa ay nakasubsob na siya sa higaan at may laslas na sa pulso. Sobrang sakit sa isang ina na makita mo ang anak mo na wala ng buhay, Papa Dudut. Hindi na naiabot pa ng buhay si Lisa sa ospital. Dead on arrival siya. Ayon sa autopsy, hypovolemic shock secondary to acute hemorrhage from wrist laceration na sinamahan ng hypoischemic encephalopathy HIE dahil sa mechanical airway obstruction. Matapos mawala ng malay at mapahiga sa unan ang mukha niya. Napakatinding pagsubok ang ibinigay sa akin ng Panginoon ng mga panahon na yon. Kung wala siguro ang 3 anak ko sa tabi ko ay baka hindi ko na kinaya. Ibinurol si Lisa ng 3 araw bago namin pinalibing agad noon. Hindi rin kasi namin kaya pa ang gastos kung patatagalin pa. Lalo na't wala na rin naman kaming hinihintay na kamag-anak na pupunta. Katunayan hanggang ngayon, sa tuwing naaalala ko ang anak ko ay hindi ko mapigilan ang sarili ko na maluha, Papa Dudut. Miss ko na rin siya at ang ama nila. Papa Dudut, hindi ko alam kung bakit nangyayari ang mga ganong pagsubok sa buhay namin ng pamilya ko. At akala ko pagkatapos ng lahat ng yun ay hindi na mauulit pa, pero hindi pa rin pala natatapos sa mga pagsubok na dumarating. Dahil mga ilang buwan matapos mawala si Lisa ay nagsimula ng magbago ang ugali ng 3 kong anak. Lagi silang nag-aaway tungkol sa pera at sa mga ari-arian na naiwan ng papa nila, lalo na yung panganay at 3 kong anak. Ang dating nagtutulungan na magkakapatid ay bigla na lamang naging estranghero sa isa't isa. Ang panganay kong anak ay nag-asawa na at tumira na sa Cebu kasama ang pamilya niyang binuo. Higit 1 dekada na rin akong walang kontak sa kanya. Kahit na anong gawin kong paghahanap, kapag may nakukuha na akong contact number nila ay nagbabago sila ng SIM card. Hindi ko alam bakit gano'n na lamang ang galit niya sa akin. Walang malinaw na dahilan. Kung may pagkakataon man na kukontakin niya ako, yon ay kung kailangan niya ng pera. Pero kahit na ganoon ay anak ko pa rin siya. Kaya naman hindi ako nagbabago ng number para lamang makontak pa rin niya ako ng pamilya niya kung kailangan nila ng tulong. Ang pangatlong anak ko naman ay nagpunta na sa ibang bansa para magtrabaho at hindi na rin ako sinabihan kung saan siya naroon. Minsan na lang din siyang nagpapadala ng pera pero hindi na siya umuwi kahit na Pasko o bagong taon. Hindi ko naman kailangan ng pera nila. Ang kailangan ko ay pagmamahal nilang mga anak ko. Presensya nila ang inaasam ko na kahit na paminsan-minsan lang sana ay maibigay din nila sa akin. Kahit na may kanya-kanya na silang buhay ngayon. At ang ikalawa ko namang anak na si Christian na akala ko ay mananatili sa tabi ko, nandun na rin sa bahay ng girlfriend niya nakatira. Natatandaan ko pa nga, noong bago siya umalis dito sa bahay, dala-dala ang gamit niya. Sabi niya ay mas makakabuti na raw na doon siya para hindi na rin siya nadadamay sa away ng mga kapatid niya. Katunayan siya ang unang nang iwan sa akin, Papa Dudut. At ngayon ako na lang ang mag-isa dito sa bahay na dati lang ay tinatawag naming tahanan. Sobrang tagal na rin na nag-iisa ako dito sa Cubao. Wala na akong malalaking negosyo. Naubos na rin ang pera namin ng asawa ko sa pagpapagamot ko at sa mga gastusin sa araw-araw. May sari-sari store ako dito sa harapan ng bahay
kung saan ako kumukuha ng pang-araw-araw din na pangangailangan ko. At yung 4 na asong alaga ko, sila na lang ang tanging kasama ko dito sa bahay. Parang mga anak na nga ang turing ko sa kanila. Mga asong kalye sila na inadapt ko ng paisa-isa. Tuwing umaga, sila na ang unang bumubungad sa akin pagising ko. Araw-araw umaakyat sila sa kama at madalas na sinusubukang lambingin ako. Sila din ang kasama kong kumakain sa mesa kahit na simpleng ulam lang naman ang meron kami ay napakagana nilang kumain. Papa Dudut, kontento na ako sa kanila dahil alam kong hindi nila ako iiwanan balang araw. Hindi na ulit ako mag-iisa, pero sa kabila ng lahat, sobrang nalulungkot pa rin ako sa pangungulila ko sa mga anak ko at asawa. Minsan nga habang nakatingin ako sa may litrato namin, noong buo pa kaming mag-anak ay bigla na lang bumabalik sa alaala ko ang mga salita ni Linda noong huli kaming magkita. Ang banta niya na magsisisi ako balang araw at ang sumpa niya noong namatay ang nanay niya, na ibinalita sa akin ni Celia na dinadanas ko na. Kaming lahat ng may kagagawan sa pagkamatay ng nanay niya, ng pagkamalas sa buhay hanggat hindi niya kami napapatawad. Simula nung mawala sa akin ang lahat ay hindi na ako nakatulog ng mahimbing tuwing gabi, Papa Dudut. Lagi kong iniisip na baka totoo nga ang sumpa ni Linda. Baka yon ang dahilan kung bakit ganito na lang ang takbo ng buhay ko ngayon. O baka eto talaga ang karma ko sa lahat ng kasamaan at kasakiman na ginawa ko noon. Sa lahat ng chismis na ikinalat ko sa pagpayag kong hayaan silang sakta ng mga taong pinagsumbungan ko. Hindi ko na kailanman naramdaman ang ganitong kalaking pagsisisi sa buhay ko, Papa Dudut. Kung pwede ko lang balikan ang nakaraan, siguradong hindi ko na gagawin ang mga bagay na naging dahilan ng lahat ng ito. Minsan nga rin napapaisip ako kung nakikita ba ako ngayon ng asawa ko. Kung nasaan man siya, may pagkakataon na hinihiling ko na sana'y isinama na lamang niya ako. Napapagod na rin ako sa takbo ng buhay ko, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang po muna ang maibabahagi kong kwento sa inyo. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Shirley. Maraming salamat sa bukas at matapang mong pagbabahagi ng iyong kwento, Shirley. Ang mga karanasang dinanas mo mula sa pagkalat ng chismis na humantong sa paghihirap ng pamilya ni Linda hanggang sa pagkawala ng asawa mong si Danilo at anak ninyong si Lisa. Pati na rin ang pag-iwan sa iyo ng mga natitira mong anak ay totoong mabigat na dala-dala ng kahit sinong makaranas ng ganyan. Ang pag-amin mo sa mga mali mong nagawa noon sa iba ay isang mahalagang hakbang kung tutuusin. Maaaring hindi mo na mababago ang nakaraan, pero pwede mo pa rin namang harapin ang kasalukuyan at hinaharap ng mas maayos kung pipiliin mong itama ang lahat. At ang mga alaala ng asawa at anak mong si Lisa ay gawin mong lakas para magpatuloy sa buhay. Lalo na ang mga asong inampon mo. Sila ang patunay na hindi ka nag-iisa. Hanggat may paraan ka, gawin mo pa rin ang makipag-ugnayan sa iba mo pang mga anak at manatili ka lang maging mas matatag pa. Alam kong makakayanan mo yan sa tulong din ng nasa itaas. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka.
sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.